gusto nila na makontrol ho ang isip ninyo. Di ba? Ano, naging successful sila eh. Di po ba? Ano nangyari ho sa inyo? Na-pressure kayo ngayon na bayaran siya. So, paano siya babayaran? Manghihiram kayo ngayon dun sa mga dating yung mga online lending apps na bayad na. May nagtanong sa akin, "Hello, Boss Rai. Good day. Napanood ko po videos nyo and totoo po na para mabayaran ng isang OLA ay 2 to 3 OLA ang kailangan mahiraman. Diyan po ako nagipit. Maganda po ang record ko not until nawalan po ako ng client dahil po ako ay isang virtual assistant. Ngayon po ay meron akong mahigit 10 na OLA dahil po sa nahiram ko na 20,450 and ang na-receive ko was around 13,500. Sobrang haras po, kaya di ko po napigil sarili ko na yung mga settled OLA ko, nahiraman ko ulit para lang po mabayaran yan. And now po, yung mga OLA na nahiram ko to pay for the 20,450 ay due na bukas. Okay lang ba na i-email na lang sila? Nababayaran ko naman sila little by little, pero I will not entertain any of their text and calls. It's so depressing po kasi, Boss Rai." Alright, magandang tanong po ito, no? At maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong katanungan, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga videos, and I hope po may natututunan po kayo, no? Kasi yun naman ho ang ating intention, no? Na makapag-share po dun sa aking knowledge with regards po sa pagpapautang at paniningil, no? Okay, mabalik po tayo. Puntahan ho natin yung inyong katanungan, sagutin po natin, no? Sabi nyo nga ho is kumbaga, naalala nyo na sinabi ko na kailangan ng 3 OLA para lang humabayaran yung isang OLA, di po ba? Totoo ho yun, lalo na ho kung malaki yun nahiram nyo sa isang OLA nyo. Kagaya nga ho nun sa inyo is 20,450 po ang inyong balanse, pero ang natanggap nyo lang ho is 13,500. Sobrang laki po, no? Napakalayo ho, no? Dun sa pinapatupad po ng ceiling on interest rate. Okay po, di ba? Kasi sa ceiling on interest rate po is hanggang 9% po pwede tayong kumbaga kaltasan, no? Ng upfront na processing fee. Okay? Pero yung sobra ho doon kasi grabe naman no. Biruin nyo, meron ho akong nabasa 45, 30%, 50%. Talagang wala nang natitira doon sa kliyente. Sila na lang ho talaga ang nabuhay. Di ba? Kasi alam nyo ba't nila ginagawa yun? Dahil alam ho nila sa sarili nila na hindi sila makakapaningil dun sa mga ginagawa ho nila na harassment. Di po ba? Yung mga panggigipit po nila, tsaka yung po kanilang tawag dito, yung pag-shaming nila, o yung pamamahiya. No? Alam ho kasi nila yung ginagawa nila eh. So, ginagawa nila, inuunahan na ho yung kliyente, laki na ng binabawas. Tsaka in the span of 7 days lang po yan, ha? Oh, saan kayo nakakita ng pautang na ganyan? Oh, ang pinakamasakit pa dyan, hindi pa i-discuss sa inyo. No? Yun ho ang masakit dun eh. Diba? Bulag kayo na binigyan kayo kagad ng ng pautang, at the same time, hindi nyo alam na 7 days lang pala. Oh, lalo doon sa mga unang nanghihiram. Oh, ganun yan. Bulagaan. Diba? Pagka nakuha nila number mo at alam na yan ay connected sa e-wallet, todas ka na. Oh, papadalang ka na ng pera. Okay na yun. Magugulat ka, after 7 days, magbabayad ka na pala. Diba? Napakahirap po nun nang hindi nyo alam yung inyong obligasyon. Pero yung sa inyo ho, alam nyo po eh. Kasi di po ba sabi nyo nga dito na may mga nasettle na kayo mga online lending apps, no? Ngayon, para humabayaran yung 20,450, no? Kasi nga ho, sobra yung kanilang harassment, nagawa nyo manghiram ulit.
no, dun sa mga online lending apps na settled nyo na. Okay? Yun ho ang mahirap talaga hong magkakapatong-patong ho talaga ang inyong utang. No, pagka ganun ho ang ginawa po ninyo. No? Unang-una ho kasi, alam nyo na ho, naranasan nyo na. No? Yun ho yung sinasabi ko before na pag naranasan nyo na ho, no, at alam nyo na talagang mayroong harassment, pananakot, no, at saka yung pamamahiya, no, at saka malaki ang kanilang kinakaltas, no, at tinutubo, wag nyo na hong kumbaga, wag nyo nang sundan ulit. No? Kaya lang, sa inyo nga ho, kasi na-pressure kayo dahil sa mga harassment po nila. No? Yan ho ang isang bagay na dapat na hindi nyo ho ginagawa. Wag ho kayo magpapapressure dun sa mga harassment, pananakot, at saka dun po sa kanilang pamamahiya. No? Kasi ho, kayo rin lang ho mahihirapan. Tingnan nyo ho yan. Nape-pressure na naman ho kayo kasi due date na nga bukas eh. Hindi po ba? O, tama ho ba? Bukas ba? O, tama ho, bukas. O, di ba? So, ganun lang ho. Magiging cycle lang ho yung nyo. Yung stress nyo, yung anxiety na nararamdaman nyo. Di ho ba? Pagka ganyan po, no, at hinaharas na rin lang kayo, tinatakot kayo, pinapahiya kayo, no? Huwag na ho kayo manghiram dun sa iba. No? Tapos na ho yun eh, na, kumbaga naisang tabi nyo niya eh. No? Huwag nyo na ho, kumbaga huwag na ho kayo manghiram ulit. Total, nakaranas na rin lang kayo sa kanila ng kawalang yaan, o edi tawagan nyo ho. O kaya kagaya ho, sinabi nyo, i-email nyo. No? Babayaran ko, no, yung aking nahiram, nagipit lang ako, no? Dahil nga nawalan ako ng kliyente, no? Tapos send nyo sa kanila. Tapos pag-ipunan po ninyo. Huwag nyo hong uunti-untiin. Kasi pag inunti-unti nyo yan, wala hong mangyayari dyan. Okay? Hindi ho mababawas yan dun sa, sa nahiram po ninyo. Pero let's say, nagbabayad kayo, 1,000. Kahit naka 30 days na kayong 1,000, that's 30,000. Wala hong mababawas dun. Pupusta ho ako sa inyo. Ganyan ho, kasutil yung mga yan. No? Unang-una ho talaga, huwag kayong magpapapresyo sa mga yan. Huwag kayong, kumbaga, kasi ito ho yan eh, no? Ang ginawa sa inyo, kaya kayo hinaras, tinakot, tsaka pinahiya, is gusto nila na makontrol ho ang isip ninyo. Di ba? Naging successful sila eh. Di po ba? Ano nangyari ho sa inyo? Na-pressure kayo ngayon na bayaran siya. So, paano siya babayaran? Manghihiram kayo ngayon dun sa mga dati yung mga online lending apps na bayad na. O di ho ba? So, instead ho na ma-cure yung problema, eto, lalo lumaki. Kasi ito, isa na lang eh. Yung online lending apps nyo eh. Naging 10 ngayon para mabayaran mo yung 20,450. Di po ba? I-weigh ho natin, no? Timbangin ho natin, ano ho ba'y talagang tamang gawin? No? Kasi, pagka ho talaga ipinasok natin sa isip natin na, kumbaga matataranta tayo, di ba? Mawawala tayo sa diskarte, no? Yan ho, mangyayari. Dadami ho ng dadami ang problema po natin. Di po ba? Sa susunod po, no, dun po sa nagpadala ng tanong is, wag ho kayo magpapadala doon sa kanilang mga pananakot, harassment, tsaka yung kanilang pamamahiya. Huwag ho kayo ma-pressure sa kanila. No, total, nakaranas na nga kayo ng harassment, di gawin nyo yung gusto nyong gawin. No, i-email nyo sila. No, na babayaran ko kayo, pag-iipunan ko, no? Para ho, at least inform sila. No, kasi nga, sabihin nyo sa kanila, hindi ako mag-entertain ng tawag or SMS kasi nape-pressure ako sa inyo. Kumbaga, natutulig ako sa inyo, which is hindi naman dapat kasing gawin yan. Explain nyo sa kanila na may prohibition on unfair debt collection practices. Paalam nyo sa kanila na may alam kayo. No? Para ho, hindi kayo inaabuso ng ganyan. No? Total, nandyan na ho yan. Kayo ho ang kumbaga, kayo ho ang masusunod. No? Kasi, kagaya ho ng lagi kong sinasabi, no? Ako yung magbibigay po ng aking opinion, no, or mga tips, no, para ho maibsan yung nararamdaman yung mga anxiety, depression, at saka mabigyan ho kayo ng
idea kung paano ho yung kalakaran sa singilan ho, sa lending, financing at bangko. Okay? Pero ho, yung diskarte, kayo pa rin. No? Kasi sasabihin ko lang na, kasi nga ho, maniningil ako eh. Sasabihin ko lang ho dito, pag-ipunan at bayaran. Okay? Ngayon po, kung paano nyo ho siya gagawin, nasa sa inyo po yan. Okay? Hindi ko sasaklawan kung ano man po yung gusto nyo mangyari. Okay? Doon sa gusto nyo silang i-email, no? Wala akong problema ron. No, there's no limit kung ano hong po pwede nyong gawin. No, kagaya nga ho kasi niyan, hinaras na kayo. O di, ang gawin nyo po is, pag-ipunan nyo, no? Tsaka nyo ho siya bayaran. Okay? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, pag-iipunan ko talaga yon, tapos ang babayaran ko, yung principal tsaka yung interest. O, yun ho ang babayaran ko. Yung nakadyo sa akin, kagaya niya, yung 20,450. Pero, yung succeeding no na penalties, tsaka yung charges, hindi ko nababayaran yun. Bakit? Hinaras mo na ako eh. Diba? Tinarantado mo na ako, tapos babayaran ko pa ba yun? Hindi na. Kung magkano yung due ko, yun ang babayaran ko. Diba? Kung ano-anong masasakit na salita na natanggap ko eh. Bakit ko babayaran pa yung late charges nyo tsaka yung mga succeeding interest? Hindi na. No? Kung ano yung nakasaad doon sa kontrata, yun na babayaran ko. Kung ako ho ngayon nasa sa inyo ho yan. No? Kasi nga ako ho maniningil. Ako ho may mga utang din. So ako tinutupad ko ho kung ano yung nasa kontrata. No? Tsaka ako po I see to it na nasa tamang due date ho ako nagbabayad. Kasi ayoko nung nalilit talaga. Nadala na ho ako before. No, before ho ganyan din ho ako. No? Mangungutang, hindi makakabayad. Ganyan kaya lang ho pinilit ko ayusin, no? Kasi kailangan kong i-build ulit yung aking credit standing. Ano po? Kasi wala naman ho ako may pagmamalaki sa mga anak ko tsaka sa ibang tao kundi ho yung kredibilidad ko. Kasi maniningil ho ako eh. Di ho ba? Tumatakbo ho yung yung buhay ko sa lending, financing, no po, sa pagpapautang, tsaka sa paniningil. Tapos malalaman ho na may utang akong hindi nabayaran. So, kaya ho, inayos ko siya. Eh po ba? Kasi sa akin importante po yun eh. May mga anak ko kasi ako and ang gusto ko ho kasi is kumbaga makita nila na itinaguyod ko ho sila, no? Although nangungutang ako, nagbabayad ho ako. No? Lalayo na tayo, napunta na tayo sa akin, no? Doon ho sa nyo, nasa sa inyo po yan, no? Wala naman hong problema ron. Email nyo sila. No? Kasi nga ho, mahirap naman talaga yung nakakatanggap kayo lagi ng messages, tsaka ng tawag na puro harassment at pananakot. Talaga nakakatulig ho yan. Lalo ngayon, wala naman ho kayo pang sabi nyo nga na kliyente. Di po ba? So, lalo ho kayo matutulig niyan. So, mag-concentrate ho kayo sa paghahanap niyo ho ng kliyente para ho makapag-ipon ho kayong muli at mabayaran nyo sila. Ano po? Bayaran nyo lang ho sila one shot, wag ho kayo magpa-partial. Kasi ho, pag nag-partial ho kayo dyan sa mga yan, wala hong mangyayari. Ano po? Ganun po ang gawin po ninyo kasi tsaka wag nyo hong pababayaan. And, ito po, no, pag nabayaran na ho sila, wag nyo na ho silang hiraman ulit. Kasi napakasarap ho nung wala hong bumubuliglig sa inyo, wala hong nangaharas sa inyo, walang nananakot sa inyo. No? Iba ho yung may peace of mind. Ano po? Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi, sige, nandun na ho tayo, ini-ignore nyo. Paano kung matagpuan na naman kayo niyan? Di po ba? No. Meron naman ho tayo mga lending, financing at bangko, no, na mga rehistrado sa SEC, no, at sa accredited po sa sa Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi ho yan mga haras. Kasi ho, meron ho silang pinangangalagaan pangalan. Ano po? Yun po ang sa kanila eh. May pinangangalagaan ho silang pangalan eh. Itong mga abusadong online lending apps na yan, wala namang pinangangalagaan pangalan yan. Basta pagka doon ho kayo manghiram, no, sa mga lending, financing at bangko, no, na
hindi ho kayo aabusuhin. No? Rehistrado sa SEC at credited ho sa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ho sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.